Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kung sinusubaybayan ninyo ang 13 pandinig na ginawa ng tinatawag na Quadcom ng mga mambabatas sa ating bayan at sa mababang kapulungan tungkol sa mga EJK, extrajudicial killing, kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyong Duterte, nanlumo siguro kayo sa dami at bigat ng mga inakusa sa mga sangkot. Humantong ito sa rekomendasyon ng Quadcom na maghain ng reklamong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa ilang kaalyado at mga tauhan niya. Nilabag daw nila ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. Kasama sa kinakasuhan ay ang dating PNP Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa at dating Special Assistant to the President at kasalukuyang Senador Christopher Bongo. Sa kanilang progress report, sinabi ng Quadcom na may grand criminal enterprise, isang napakalawak na kriminal na gawain kung saan ang dating Pangulo ang nasa sentro. Lahat ng mga pangalang binanggit ng mga testigo at inimbitahan sa mga pandinig ay may kaugnayan kay dating Pangulong Duterte at sa kaniyang mag-anak. Bahala na raw ang Department of Justice o DOJ na pag-aralan ang rekomendasyon ng Quadcom. Yan ang maingat na sagot ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang hingin ang kanyang reaksyon sa resulta ng mga hearing na ginawa ng mga mambabatas. Bago nito, bumuo ang DOJ ng isang task force para imbestigahan ang mga kaso ng EJK mula nang ipatupad ng Administrasyong Duterte ang madugong giyera laban kontra droga. Sa opisyal na tala ng pamahalaan, umabot sa 6,200 na drug suspect ang napatay o pinatay sa mga ikinasang operasyon ng mga pulis at iba pang ahensya. 5 beses na mas marami rito ang bilang ng mga human rights organizations. Marami raw sa mga kaso ay hindi na nai-report sa pulis o hindi na naibalita. May nangyari naman kaya pagkatapos ng mahabang pagsiyasat ng Quadcom. Anong sa inyo, kapanalig? Kikilos ba talaga ang DOJ? Mas masasampahan kaya talaga ng kaso at mapapanagot sa batas ang mga dating nakaupo? Makakamit kaya ng mga biktima ng war on drugs ang mga hindi binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili sa batas at ng kanilang mga naulilang pamilya, asawa at mga anak? Asa ng katarungan. Sa takbo ng gulong ng batas, ika nga, sa ating bansa, hindi nawawala ang mga dudang may kinahinatnan ang pagpapanagot sa dating presidente at mga taong tinulungan siya upang palaganapin ang takot sa mga mamamayan. Hindi din natin maikakailang may mga kababayan tayo, kabilang ang mga Katoliko, na pinagpapasalamat pa ang war on drugs. Wala silang nakikitang mali kung may mga buhay mang nawala at may mga pamilyang namatayan kung ang kapalit naman nito ay mas tahimik na kapaligiran at pagkawala ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. May karisma ang dating presidente na tila napukaw ang imahinasyon ng marami sa atin sa totoo lang. At napaniwala tayong mabuti at tama ang ginawa niyang pagpapalaganap ng kultura ng karahasan at pagpatay, the culture of impunity. Nakakalungkot ito at lubhang nakakabahala rin. Sa huli, kapanalig, nakasalalay ang itinakbo ng mga kasong iminungkahi ng Quadcom sa kasalukuyang administrasyon ni Marcos. Papel ng Estado sa pamamagitan ng gobyerno na ipagtanggol, itaguyod ang kabutihang panglahat o common good. Hango yan sa katisismo ng ating Santa Iglesia. Kung ating seseryosohin ng mga leader natin ngayon ang paalalang ito, hindi mahirap na makamit ang katarungang ipinagkait sa mga biktima at naulilin ng giyera kontra droga na karamihan po sa totoo lang ay mga mahihirap. Kaya kapanalig, bukod sa eleksyon, ang magiging aksyon ng administrasyon sa mga rekomendasyon ng Quadcom ang aantabayan natin hanggang bagong taon sa totoo lang. Ipagdasal natin ang ating bayan at ang ating mga pinuno
para sabi nga sa 2 Chronicle 19:7, maging maingay sila sa kanilang mga gawain at paghatol. Kapanalig sa mga simbahan at NGO, hindi lang po 6,000 ang na-EJK. 30,000 yan. Napakaraming naulila. Napakaraming asawang namatayan ng kabiyak. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang katarungan ng Diyos? Bilang simbahan, ipagdasal po natin yan, ipaglaban ang katarungang panlipunan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.